Gabi sa tanan. Gabi na sa mga Bisaya dili ng gabi. Magandang gabi sa mga Tagalog and of course magandang umaga, tanghali at magandang hapon sa mga kababayan nating mga OFW sa buong mundo na kasama ko for almost 16 years. Ako po si King Milimac, galing pa sa probinsya ng Sarangani at nakiisa dito sa EDSA. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Masaya kami sa Mindanao na nakikita na nagkakaisa tayo dito. And alam ko, kagabi, alas 2 na ako ng madaling araw umuwi. But tonight, mas lalong nagaganahan ang mga Bisaya dahil alam ko marami ditong mga Bisaya na nasa Luzon, Visayas, Mindanao na nagkakaisa ngayong gabi! And of course, salamat sa mga nag-organize, sa lahat mga volunteer. Itong lahat andito, hindi ito bayaran! Walang ni piso ang binayad dito. Lahat gastos nila personal. Ito ang mga vlogger na andito. Nakikita nyo, mga cellphone nila. Hindi mamahaling cellphone. Andito sila dahil gusto nila mag-vlog at malaman ang buong Pilipinas na hindi nakakarinig sa mainstream media at sa vlogging nila, sa SOCMED. Naririnig lang ang totoong pangyayari ngayon dito sa EDSA! Tama talaga yun! Mga kababayan, masayang masaya ako na ngayon, kaparte tayo ngayon sa isang history na naman na darating sa ating bansa. History ng pagbabago, tunay na pagbabago. Dahil alam naman natin na may dalawang promise noong eleksyon. Alam ko, lagi nating naririnig yung nabudol tayo. Ako mismo, kasama ako ng ating Vice Presidente, si Kuya Ben, at ang buong partido ng IPM, Mahali Natin ang Pilipinas, Sana All For You. Nahihiya ako dahil from Mindanao, Visayas, Luzon, lahat ng kaibigan ko, lahat ng relative ko, talagang kinausap ko na suportahan si BBM. Dahil ang sabi ni Inay Sara noon, kung hindi nyo iboto si BBM, huwag nyo na akong iboto. Pero, nasaktan ako dahil sa ganitong pangyayari ngayon, mga kababayan ko. Kaya ako, talagang nag-effort na pumunta dito sa Manila para ipakita ko at pakipagdamay ako sa inyo na mga taga Luzon, taga Visayas. At alam ko, hindi pa huli ang lahat. Nasa kalagitnaan pa tayo ng administrasyon. Alam ko, marami pang mangyayari sa darating na araw. Masaya ako sa mga kasama ko dito sa hapag na mga vlogger na talagang personal lang talaga na nag-news kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Pero ulitin ko, may dalawang promiso akong dala noon sa kampanya. Ang sinasabi ay, sinabi ni VP Inday Sara, mahalin natin ang Pilipinas, at ang promise naman ni BBM ay babangon tayong muli. Ang tanong ko sa inyo, bumangon ba kayo? Hindi nyo napansin na before nanalo si BBM, yung 1,000 pesos natin, marami tayong mabili. Ngayon, nasa harap tayo ng Robinson. Magdala ka ng 1,000, pumunta ka sa grocery, o dyan na sa Q-Mart. Anong madala mo sa 1,000? Mafe-feel mo dyan kung ano ng klaseng ekonomiya ang ating dinadaranas ngayon. Pasensya na kayo. Isaya yun na ko. Why exercise kitong nila? So,
ang sinasabi ko, kung si VP Inday Sara ay nagpatuloy pa rin ang kanyang ginagawa na sinasabi niyang pangako, mahalin natin ang Pilipinas, ngayon, nangyaring ganyan ang buhay niya dahil minahal talaga niya ang Pilipinas. Minahal talaga niya tayong mga Pilipino. Hindi lang sa 32 million, kundi lahat ng Pilipino. Bumoto man sa kanya, may yellow ba yan, ma-orange ba yan, ma-blue ba yan, ma-unity ba yan, mahal ni VP Inday Sara dahil ang kampanya niya ay mahalin natin ang Pilipinas. So, hindi nakakahiya tayo ngayon, dahil sabi nga, nakakahiya daw tayong mga nasa kay VP Inday Sara na naniniwala dahil andito pa rin daw tayo nag-vigil, andito pa rin tayo nakikisa, andito na tayo na wala tayong pagkain, andito na tayo dahil wala na masyadong tubig. Pero ang sabi namin, kahit mga mahirap ang kasama ko, willing kaming mag-contribute para ituloy ang araw-araw na pagsasama-sama natin dito sa EDSA. Kaming taga Mindanao, iniwan namin ang Mindanao dahil alam namin kailangan kami dito ninyo. At kami ang mag-represent sa Mindanao. Yan na. Masakit sa akin dahil sa BBM Sara na yun na tandem, marami akong mga kaibigan na ni-unfriend ako sa Facebook. Marami akong mga pinsan na inaway ako until hindi pa rin ako kinakausap. Dahil sa BBM Sara na yan. Alam ko, hindi lang ako ang naka-experience yan. Kayo din, no? Sa totoo lang. Kaya, hindi tayo nakakahiya. Sila ang dapat mahiya sa atin! Tama. At sila ay hindi kawalan naman din natin sila. Dating kongresista Mga ko. kababayan ko, ayaw ko namang sobrang taasan dahil alam mo naman, kaya kong tumayo dito kahit buong gabi na ikwento ko ang buong pangyayari ng eleksyon until ngayon. But, ang gusto ko lang iparinig sa mga kababayan ko dito, na taos-puso kami galing sa Mindanao, mainit namin dinadala ang greetings namin from Region 12, Region 11, 10, Caraga, Barm, mga kababayan akong mga Moro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. I am so kapatid nating proud mga of you Muslim. dahil kayo ang dapat manguna rin dito. Ang tribo ay tinatawag ko rin. Hindi tayo nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa. Maraming nakikinig ngayon sa social media, hindi sa mainstream. Dahil sinungaling yung mainstream halos ngayon. Ngayon, maraming taga Mindanao, maraming taga Bundok na nakikinig sa radyo, nakikinig dyan sa vlog ninyo, sa YouTube, sa Facebook. Mas naniniwala sila sa inyo ngayon, sabihin ko sa inyong mga vlogger, kaysa sa mainstream media. Tama. Kaya ngayon, I am so proud sa inyong mga vlogger dahil kayo ang bagong hero ngayon sa social media and even sa malayang pamamahayag. Mga kababayan ko, sabihin ko sa inyo, habang merong tao dito na mamamalagi tagagabi, hindi ako magsasawang samahan ko kayo gabi-gabi dito sa EDSA. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang tawad ng Pilipinas! Mabuhay ang ating pinaglalaban! Mabuhay ang Duterte! Salamat! And God bless us all! Duterte! 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 Ayan na mga kabistak, sabi ko.